Maingay na tugtog sa bawat sulok ng kalsada. Kamay dito, kamay doon, lahat nakangiti. Ngayon ay panahon ng SK at barangay election. Ito ay nagaganap once every 3 years, except kung mapupospone. Hinango mismo ang salitang barangay mula sa lumang bangkang Malay na tinatawag na balangay. Balangay na ang ibig sabihin ay isang uri ng tradisyonal na bangka. Karaniwang pinaniniwalaan noong unang panahon na ang Pilipinas ay hindi pa sakop ng kolonya ng Espanya. Nabuo ang bawat orihinal na mga barangay sa Pangpang bilang resulta ng mga taong dumating sa pamamagitan ng mga bangka mula sa ibang lugar sa Timog Silangang Asya. Karamihan nasa ilog o pangpang ang mga pamayanan sa kadahilanang nasa dagat at ilog ang kanilang pangunahing hanap buhay. Umaasa ang karamihan ng mga tao sa pangingisda para sa pagkain at naglalakbay sa pamamagitan ng tubig. Noong panahon ng mga Espanyol, ang tawag sa mga barangay captain ay cabeza de barangay. Sila ay hindi inihahalal. At nang dumating ang American period, ang pangalang cabeza de barangay ay pinalitan ng teniente del barrio. Sila ay hindi inihalal bagkus sila ay hinirang at nasa pangangalaga ng mga konsehal. Ang mga konsehal ay binoboto ng mga panahon na iyon ng mga electoral districts. Ang mga teniente del barrio noon ay walang sahod. Ang kanilang trabaho ay tulungan ang city councilor at ang kanilang mga termino ay sabay na natatapos. At noong 1974, sa pag-uutos ng dating Presidente Ferdinand Marcos Sr., binago ang salitang baryo na naging barangay. Marami ang gustong pumasok at gustong maglingkod para sa kanilang mga kabarangay. Pero ang laging usapin at tinitignan ay ang kanilang sinseridad at kakayahan sa pamumuno. Folks, samahan niyo ako sa pangangampanya ng isang grupo na tumatakbo ng kapitan at kanyang mga kagawad, ang Team Corina. Siya si Ginang Corina Villapando, may bahay ng nakaupo at outgoing barangay captain ng Barangay Batangas 2 at ABC President Venancio Villapando Jr. Nagsimula ako siguro nung edad ko ay mga 15 hanggang 16, no? Naglilingkod din tayo sa sa simbahan, no? At sa mga kabataan, namumuno tayo hanggang sa ma-elect tayo ng SK chairman noong 1996. Medyo matagal-tagal na rin, no? Kasi nga, katulad na nabanggit ko kanina, simula 1996, ako isang SK chairman. Pagkayari noon, 2 beses o 2 termino ako naging barangay kagawad. Tapos nung 2010, hanggang sa kasalukuyan, ako ay punong barangay ng Barangay Batangas 2. At kung tututalin ang lahat-lahat ng aking serbisyo bilang public servant, 27 years na ako sa politika. Malaki. Malaki ang inahangad natin na lalo pang pag-asenso ng Barangay Batangas 2 dahil alam naman natin na tuloy-tuloy ang programa, hindi lang ng barangay, ng munisipyo at ng probinsya. Pati na sa national, no? At ma-okay na manghingi ng mga programa. At ang maganda ron, meron tayong master plan ng year 2000 na huling 1-2 taon ang Barangay Council ay bumuo ng isang master plan na iyan ay susundan na ng mga susunod na uupo
para yun na yung magiging gabay nila para sa mga proyekto ng Barangay Batangas 2. Sa legacy siguro makakapagbanggit ako ng ilan at isang ilan no na napakahalaga bagamat marami rin naman tayong hindi sa pagtataas ng bangko marami rin tayong nagawa. Ang isa na lang siguro yung pagtatayo ng high school na kung saan napakalaki ng namenos ng Barangay Batangas 2 na nung itinayo yung high school no since 2011 hanggang sa kasalukuyan nga no. Tayo talaga ang nagtayo ng high school at ang kagandahan nun no yung lupa dati ay gustong ibenta ng may-ari. Humigit kumulang siguro nasa 10 to 12 million ang gusto niya maging presyo. Madalit salita sa pangungulit ng buong council dun sa may-ari. Pumayag siya na i-donate na yung high school, yung lupa na pagtatayo ng high school. Tapos ang ginawa natin sa halip na yung lupa ay ipangalan sa Barangay Batangas 2, ibinigay natin ang pangalan sa mismong DepEd. Kaya kung mapapansin ninyo, napakabilis ng pag-asenso ng school dito no, may senior high school na. At isa pa siguro yung legacy no, yung palengke na itayo no. Yung palengke na yan ay inilong natin no at kasalukuyan siguro mga 1 o 3 taon na lang ay mababayaran na natin. Kumbaga lahat ng barangay inutusan ng ating LGU na magtayo ng kanyang sariling palengke. Tayo po ay nakasunod doon no, na magtayo ng sariling palengke. Kumbaga, tingin ko ilan pa lang sa Bataan ang barangay na barangay talaga ang nagpondo para itayo ang palengke no. Yun. Tapos siguro isa na lang no, napakagandang legacy o na tulong namin sa kabataan ay yung pagtatayo namin ng TESDA no, TESDA Training Center at pagmamalaki ko rin no sa tulong ng aking pamunuan na ang TESDA na satellite Barangay Batangas 2 ay kaisa-isahan training center satellite sa buong Pilipinas na barangay ang nagmamanage. Kasi may mga training center tayo ang nagmamanage munisipyo. Maraming munisipyo no. Pero as in barangay ang nagmamanage tayo. At siguro kung ilang libo na ang natulungan natin mga kabataan, pati mga medyo may edad na rin no, para sa training no. Andyan yung welding, dressmaking, automotive, marami no, marami tayong naitulong o na pag-aral ng mga estudyante. Humigit kumulang siguro nasa 1.5 hanggang 2,000 estudyante ang natulungan natin. Hindi lang sa Barangay Batangas 2, sa kalapit nating barangay at sa kalapit nating bayan ng Limay. Natutulungan natin sila. Dito sila, welcome ang kahit na taga-ibang lugar. Mensahe lang sa aking mga kabarangay, sa aking mga mamamayan na tuloy-tuloy lang ang paglilingkod sa ating mga kabarangay at alam naman natin na pagka tayo naglilingkod ng tapat, sigurado naman may isusukli ang ating Panginoon. No? Ang hangad ko lang sa mga susunod na mamumuno sa Barangay Batangas 2, maglingkod lang tayo ng tapat at sigurado magpapalain tayo ng Panginoon Diyos. Thank you. Munisipyo, pare! Munisipyo. Sumama ako sa kampanya ng Team Corina at nakita ko at naramdaman ang mainit na pagtanggap sa kanya ng mga tao. Naglakad ng malalayong lakarin upang mapuntahan ang mga kabarangay na halos nasa liblib at malaman ang hinaing kung meron man. Sa kabila ng pagod at malalayong lakarin, nakukuha pa ring tumawa at magbiro ng Team Corina.
Yung kamay mo lang kasi Ay, ano po sa akin? Kasali ko po ako last term. Pangatlong termino. Wala. Ay, so Ariel kami! Ariel kami! Haba. Are! Ayos, ayos! Haba. Pala ang pangalan niya. Siya ay nandito na para tumulong sa Batangas. Siya ay iboto na. Siguro na bigyan panlo ang kailangan doon. May prinsipyo, sigurado ang gawa. Meeting the Avance. Isa ito sa mahalagang bahagi ng kampanya ng bawat grupo na tumatakbo dahil ito na ang huling pagkakataon upang magsalita, ipahayag ng bawat kandidato ang kanilang nais sabihin sa mamamayan
na kanilang nasasakupan. Talagang hindi ho natin ipinangako ay magkaroon tayo ng high school at senior high school. Nung pag-upo ko po noong 2010, inisip namin nung aming papanuan, nung dati ba noong 2010, ano ba ang pangailangan ng barangay? Nakita namin Kapitan Corina Villapardo. Magandang gabi po sa ating lahat. Una po kay Mayor, maraming salamat po sa pagdating niyo dito at saka po yung mga kasama niya. Hindi ko na po iisa-isain. Ako po si Corina Villapando. Dati po ako presidente ng pastoral po namin. Ngayon po nakaulit na po ako. Ako din po ang chairperson ng Aizen Multipurpose Group. Diyan po sa highway po matatagpuan yun. Dati rin po ako presidente sa school. 2 beses po yung nag-champion sa Brigada Eskwela. Ako po ang namuno yun. Ngayon pa, mananalo naman po tayo sa Brigada Eskwela. Sigurado, champion tayo. Ay, marami po salamat sa mga sumuporta mula sa una hanggang sa parade. Maraming salamat po. Sa ano, yung aking ibibida. Nagbida na sila ako magbibida rin. Ako po ay presidente ng pastoral. Kami po ng aming buong pamilya ay nag-donate ng lupa upang magkaroon kami ng sariling simbahan. Kaya lang po, hindi pa ako tapos. Tuloy-tuloy pa rin ang paghingi namin upang magkameron kami ng sariling simbahan. Sana po, ang Team Corina, suportahan niyo po sa darating na eleksyon. Kailangan po, manalo po kami. Huwag na po kayo magtitingin. Straight mo po, Team Corina Villapando. Yun lang po ang sasabi ko. Hindi po, naiyain po ako. Pero pag ako nanalo, kakapalaki po ako. Ngayong araw na ito, 73 milyong rehistradong Pilipinong botante ang gagamitin ang kanilang karapatan sa pagboto. Ito na ang araw at pagkakataon na hinihintay ng mga tao at ng mga kandidato. Ang araw ng eleksyon. Isa ito sa bahagi ng ating kalayaang tinatamasa na pumili at magluklok sa pwesto ng gusto nating kandidato. Kung sakaling ako ang mananalo bilang barangay captain, sa kauna-unang pagkakataon ngayon, 2023 barangay election, ako ay gagawa ng naaayon sa Panginoon at naaayon sa barangay. Sisikapin kong ipagpatuloy ang naumpisa ng aking asawa at palalaguin pa natin, mamahalin natin ang kabarangay natin, pagsisikapin natin paunladin lalo ang barangay, lalo na sa mga gawaing pang barangay, kailangan palawakin ang dapat nating gawin sa barangay para upang ang mga tao nating sa barangay ay magkaisa at magtulungan. Sa katulad ng asawa ko na dating barangay captain,
marami siyang ginawang project. Kumbaga ako pagsisikapan ko rin pagyamanin ang ginawa niya, mahalin at paunlarin ang kanyang ginawa. Kailangan nating magsanib puwersa upang gumanda ang ating barangay. Kailangan natin paunlarin ang barangay Batangas 2 sa pamamagitan ng pag-upo ko bilang barangay captain. Gagawa tayo ng mga samahan katulad ng mga kababaihan para sila ay may magawa. Kumbaga may maiambag sila sa ating barangay. Sa aking mga barangay, maraming salamat. Kung ako ay papalarin, ako ay maglilingkod ng naayon sa Panginoon. Salamat po. Sila ang mga unang naging ama ng Barangay Batangas 2 na nagmalasakit, nagmahal at nag-aruga sa mga unang mamamayan nito. Ang mga barangay captain o teniente del barrio sa kani-kanilang panahon. Subalit, isang panibagong hamon at yugto ng kasaysayan ang paghalal sa pwesto ng kauna-unahang babae bilang ina ng Barangay Batangas 2, ang bagong Kapitan Corina Villapardo. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like, share, and subscribe para po makagawa pa tayo ng mga makabuluhang video sa hinaharap. Tandaan, ang kaalaman ay lakas at kapangyarihan. Magandang araw.